Samantala, inirekomenda na ng DPWH sa Philippine Competition Commission ang pagsasampa ng reklamo kaugnay ng umano'y manipulasyon at sabwatan sa bidding laban sa 5 contractors para sa mga flood control projects sa Bulacan at Oriental Mindoro. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. 2.3 billion pesos. Ito ang multang posibleng harapin ng 5 contractor kaugnay ng umano'y manipulasyon at sabwatan sa bidding ng flood control projects. Kasunod yan ang rekomendasyon ng DPWH sa Philippine Competition Commission. Sa unang reklamo, tinukoy ang mga kumpanyang Wawaw Builders, IM Construction Corporation, Sims Construction Trading, St. Timothy Construction Corporation at ilang opisyal at kawani ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Ayon sa DPWH, lumitaw sa mga pagdinig ng Senado at Kamara, pati na rin sa mga internal investigation ng ahensya at ng Commission on Audit na may mga irregularidad sa procurement process ng ilang flood control projects sa Bulacan. Sa ikalawang reklamo, inireklamo naman ang Sunwest Incorporated kasamang ilang opisyal ng DPWH Regional Office 4B dahil sa kabiguang umaksyon sa kabila ng mga irregularidad sa flood control projects sa Oriental Mindoro. Sa halip na itigil, itinuloy umano ng mga opisyal ang pagpapatupad ng mga proyekto ng Sunwest. Kabilang sa mga ebidensyang isinumite ng DPWH ang mga naging pahayag na Pacifico Discaya at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan umamin naman ito sa pagkakaroon ng sabwatan sa pagitan ng ilang contractor at opisyal na isang malinaw na paglabag sa Philippine Competition Act. Ang penalties dito ay for first violation, 110 million pesos per contract. Pero yung mga susunod, pwedeng umabot hanggang 250 million per contract. Dito pa lang sa 5 contractor na to at 12 projects pa lang na ito, ay 2.3 billion pesos na. Lumalabas din na ang mga kumpanyang konektado sa Diskaya ang nakakuha ng pinakamaraming flood control projects mula 2016 hanggang 2025 na umaabot sa 1,214 na proyekto. Isusumite ng DPWH sa Independent Commission for Infrastructure at Anti-Money Laundering Council ang listahan ng mga bahay at lupa ng iba't ibang personalidad at kumpanya na sangkot sa umano'y irregularidad sa flood control projects. Sa datos mula sa Land Registration Authority, umaabot sa 1 bilyong piso ang estimated market value ng pag-aari ng mga diskaya. Nirevoke na ng DPWH ang kontrata ng mga diskaya. Sumulat na rin ang DPWH sa iba't ibang surety companies at insurance companies para ma-recover ang mahigit 89 million pesos na surety bonds para sa 4 na proyekto. Samantala, iturn na over ng DPWH sa Professional Regulation Commission ang mga dokumentong naglalaman ng ebidensya laban sa 20 engineers na muli sangkot sa manumalyang proyekto sa Bulacan. Posibleng humantong ito sa pagbawi o kanselasyon ng kanilang lisensya. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.